usa sa katuyoan gyud ani mas ligong pa gyud ang band bitaw Amen. sa mga alagad sa Ginoo. So this time ang ato ang mensahe karon nga ihatag sa Ginoo, padala sa Ginoo is diuluhan ni still learning, still leading. So, sa mga pastors, di ba daghan gyud tag mga naapilan nga mga seminars, mga trainings, mga pagtuon unsaon ang pag-manage sa church, pagtuon unsaon ang pag-manage sa pag construct og kanang message, sermon, mga seminars about counseling. Itong last na magyapila ni Pastor Rocky, daghan kayo itong mga klase nga mga seminars sa ato ang counseling. So tama nga imuhang kuan, paglingkod, tama nga arrangement sa kwarto, dapat komportable, dapat gamay ra lamisa, ano bitaw. May mga pamaagi ba? But sometimes kanang kitay mga pastors mo yung nagakandak ani nga mga workshops pero usahay labi na pag kanang tigulang na wala na kaayo ga kanang ga train sa ato so kita as kanang mga leaders. So ako as a young pastor na ako na learn nga grabe ka importante sa ministry. Usa ani nga ang age wala siya nagpasabot automatically nga ang age equals sharpness or age equals maturity. Sometimes ang experience alone wala naka-guarantee unsa ka spiritually deaf ang usa ka tawo, di ba? Kay daghan man mga leaders nga bisan og dugay na kaayo sa ministry pero dili gyapon spiritually mature. Ano man murag usahay mas nagkatigulang mas nahimon hinuong mas ludanon, di ba? Usahay di na kaayo maminaw, isud na i-correct, isud na i-rebuke tungod kay ang common misconception nga ingon ana. So ang kaning first sermon or kaning panagtapok is not about how long nata sa ministry, kundi it's about whether we are still allowing God or we are still allowing others nga mo shape sa ato So usahay ang problema karon nga ato ang ginaatubang we confuse experience with maturity. Usahay ang atong tan-aw pag taas na sa experience usay atong tan-aw sa iya is kani mature na gini kay dugay na binis pag pangalakad. Pero usahay dili ngon ana ang sitwasyon. Daghan pay mas naguna sa ato usahay ang katong bag-o mo pay mas mature tanawon, mas mature mo kaning mas mature og kinaiya kaysa sa mga dugay na nga nangalagad sa Ginoo. Usahay we replace dependence on God with routine. Usahay tungod kay nahimo ng routine ang ministry, usahay dili na kaayo mapansin ang pagdepende sa Ginoo. Okay, naanda na gud nato. Ano ni? Kapila na nato 100 times ako nagbuhat ani. Say ingon ana na ang mindset nato ba? Say mawala na ang pagdepende sa Ginoo. Say we lead many, no daghan ta gina-lead ng mga tao. But sometimes we walk with few. Nang gets niyo ang one. We lead many, but we walk with few. Daghan tag mga gipang lead pastor gidumala nga mga tao pero usahay very few lang ang atong kanang katambayayong ana nga pagdumala. Sometimes we give counsel, no, naghatag tag advice, we counsel people, but we rarely receive counsel. Kita mismo wala pa na counsel. So when was the last time nga gikanang ikaw ang gi-counsel? Ikaw as a leader gi-counsel ka? Ikaw ang gitagaan og advice? When was the last time nga gitagaan kag advice? Say mo na ang problema. We are spiritually isolated, no? Daghan mga kaubanan nato mga leaders, they are isolated. Dili kay sa hilig mga ingon
ani mga gatherings, dili kayo hilig og mga mga deep talks bitaw. So mo ang problema usahay sa mga leaders. So atong teksto karon makita sa Proverbs 27 verse 17. So, kung naamo yung mga Bible ya. Atong text nasa Proverbs 27:17. Ingon ang pulong sa Ginoo, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kampo ta, Father God, we praise you karon nga buntag. Salamat Ginoo sa imong gihatag nga higayon ug panahon sa amuha nga katabukay mi mga servant nimo Lord, uban ang mga pamilya. Salamat Ginoo sa lugar nga imong gi-provide sa amo. We thank you Lord sa imong ihatag pud nga mensahe kanang karon. Hinaot Ginoo nga kani nga mensahe makahatag ko ang pagdasig kanang Ginoo, makahatag ko dugang paglingkod Ginoo sa matag usa nga ang mga pastoran sa Bethel Association mahimo gyud nga accountable sa usag usa magkaroon og ganang stronger bond Ginoo nga kami mag-alagad kanimo uban ang kaubanan namo nga naa gyud ang pagtinapangay, pag-inampuay Ginoo, pagpadlungay lubosan ng Ginoo pagtihugmaay. Father, ang ginasalig kanimo karon nga pagmamalandong namo sa imuhang pulong Ginoo. Always we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So sa ato ang gibasa nga teksto, usa ni sa mga ginatawag nato nga wisdom literature. Primarily si King Solomon gyud ang writer ani o nagahatag siya ani o kanang practical nga mga wisdom, practical nga godly living, mga instructions niya. So ato ang masabtan diri nga ang gusto sa Ginoo, ang desire sa Ginoo for leaders, for pastors is not just longevity in ministry. So dili lang kana ang desire sa Ginoo, but faithfulness with sharpness. Dapat magkadugay, mas magka-sharp ang alagad sa Ginoo. Naa gihapon ang kanunay nga sharpening, di ba? Kay dili man na pasabot niya na sharp na ka, dili na ka mahabol murag sa sundang bitaw. Kanunay gyud ang ginabaid. So imo na pud ang gusto sa Ginoo sa mga leaders. Dili na ipataasay kundi kanang naay faithfulness in sharpness. Gusto sa Ginoo nga magpabilin ta nga teachable sa og taas na kaitag experience, naagyapon ang humbleness atong kaugalingon nga matudluan bitaw ta. Naagyapon tay accountability sa matag usa. Dili pasabot nga anang lahi-lahi tag lahi-lahi matag nga mga ministry, di na ta accountable sa usa-usa. Lahi-lahi na ta labi na karon gibahin-bahin na ta, di ba? Kanang kumbaga na anay mga zoning ba, di pasabot nga dili na ta accountable sa usag-usa, dili pasabot nga dili na ta mutubo spiritually tungod kay kanang taas na tag experience. Mo ni ang desire sa Ginoo nga magpabilin gihapon na ay kanang mapinadayonon nga pag sharpening sa atong tag-usa. So ang question karon, how can pastors continue to lead with spiritual sharpness? Kung saon man, sugot man dahil sa Ginoo nga maging sharp ta kanunay, no matter asa na ka sa imong ministry, unsa na ka nga level sa ministry. Gusto sa Ginoo nga magpabilin ta nga sharp, pero how can we remain kanang spiritually sharp? Una, by remaining teachable, no matter the season of ministry. Gusto sa Ginoo nga magpabilin ta nga anang matudluan. Ingon diri, kung atong tanawon ang kaning analogy ni Solomon, ang iron sharpens iron. No, kailangan siya another iron para ma-sharpen niya ang kaugalingon. So, ang iron di ay, for example, ang usa ka kutsilyo, dili niya ma-sharpen niya ang kaugalingon nga siyara, di ba? Kailangan niya og another kanang iron para ma-sharpen siya ang iyang kaugalingon.
na naagyoy intentional nga pagbaid. No ato mo subtend diri di ay nga ang sharpening naapil na diha ang growth sa tao. And ang growth it includes humility. No, kung dili ka humble enough nga magpabait, dili gyud ka mo grow. No, dili ka mo sharp nga mo igusto sa Ginoo. And sharpening requires submission. Dili pasabot nga kanang leader na ka, ang mga tao nga under nimo mo isok mo submit. Kuha mo kunin siya kanang it is a two-way nga process bitaw. Submit ka sa ilaha and then ikaw pod submit po ka sa ilaha. Una at two ways siya. So ang spiritual kani man kung delikado man kun dili ka teachable kay ang mahimana ang tawag sa imo na kay spiritual dullness. Mahabol ka ba? So kung dili ka kanunay ibait. And it begins when a leader says I already know this. Kabalo na ko ana. So, daghan akong naagihan ana. Kanang ingon ana nga mga mindset bitaw. Grabe na siya ka prone sa kanang spiritual dullness. Dili ka mabait. So, ma-remember na ako tong ingon ni Pastor Builis sa una nga katong dili ka mag-expect og new result sa old nga mga pamaagi. Kay ang atong manggod musugot sa dili, ang atong kalibutan is evolving. Pati ang mga pamaagi, mga approach naga-evolve. So dili ka maka-expect og tinuod nga di ka maka-expect og new result sa daan nga pamaagi. So kailangan kita mag-learn kanunay, dili pasabot nga daghan ako experience ani. Or gyapon akong gamiton. Kay dili sa tanang panahon effective din siya. So kailangan kita mag-learn kanunay, magtuon kanunay. So ang gusto sa Ginoo guys sa tuwa karon nga maging open ta kanunay sa learning. So ang question karon, are we still open to new learnings? Open ba ka na or basin og pag naay mga bag-o murag makuha ka ba? Sa manin murag kuan kay ka ba, cautious kay ka ba, dili kay ka. Sige lang, pamura sa anak ay. Kung yan na ba? Yan na mga mindset. So ang desire sa Ginoo no, sa mga atua, bata man ka or tigulang, is we should remain teachable. Mo gini, yan na ka simple ang mensahe. Point number 2, how can pastors continue to lead with spiritual dullness? Ikaduha, by walking in honest, godly, and accountable relationships. So, kaning sharpening, kung sa science na, ang tawag ana kay kailangan siya og kanang friction. So, kailangan yung kang magasgasan niya, mag-produce yung mga sparks, di ba, kanang metal, pag imong isang i-bag-it sa iyahang kanang kapwa metal, mag-produce gina siya og kanang spark. And sometimes ang pag-sharpening sa Ginoo sa tuwa, sometimes or most of the time dili gyud siya komportable. Usahay ang pag-sharp sa Ginoo sa tuwa, pagbain niya sa tuwa, sometimes kanang lisod, dili siya komportable sa tuwa, dili ta kaayo ganahan tungod kay labi na usahay matandog ang kanang imuhang kuan ba, garbo ba. So bata ko man kaayo. Bapo ba kay ikaw, ba yung nagtuig sa kuan? Ministry mo pa ka nag 5 years o 10 years. Tudlo naman yung kasamuha. Mas better man yung akong pamahagi kayo sa imuha. Kaya na ba? So naagid siya usay gamito ng Ginoo sa Ginoo ang mga parang lahi-lahi ang pamaagi, especially ay mga bagong pamaagi ba. Labi na kung kadumdum mo sa kang Saul, King Saul o kang David, ang suggestion ba yan ni Saul kay gamitan ni ko ano? Akong armor. Gamitan akong armor kay makatabang ni sinong pag-away kang Goliath. Pero si David dili man musibo sa iya ha. Dili man sa
lisod man siya ato. So ang Ginoo nagamit og usahay mo gamit ang Ginoo mga simple nga mga pamaagi so para moatubang og mga wan ba problema mga struggle sa kinabuhi. If si David ato or si King Saul dili siya magpakorek ato. Ayaw, tuos ako agad nangaraan ako gubat. Tuos talaga ni. Ngana ba? Kung dili siya magpa nato no magpakorek. Kasi yung kay may tabo kang David. Di siya kalakaw. Di kadagan. So gusto sa Ginoo nga no ang maging accountable bitaw sa usa kay ano man usahay mga pastors daghang gaytag mga kanang mga kaila mga contacts pero gamay ra taog kanang confident bitaw kabalo man sa nang confident naka kuan mo nang confident naba mo'y confident karon kisa may na-confident sa inyo confident kanang confident ka na imuhang suod nga amigo nga masultihan nimo bisag unsa sa imong pinaka sekreto masultihan nimo siya mo na confident naba tay ingon ana katong ministry karon diri sa Bethel ka kumbira say kumbira ra ato nabala no pero wata ka balik kumbira pero kita namang gitay confident itong kanang mga partner nato sa kinabuhi di ba pero kanang kauban ninyo nga kuan ba kauban ninyo sa ministry confident co-pastors ninyo kami nami gisugdan karon gisugdan namo kami ni Pastor Rocky Pastor Mimi nami gisugdan nga kanang pagtapo kay bitaw among ginapaling kamutan every month kausa magtapo kami mga young pastors nga kuan ba magka suuray mag-istoryahan na kanang kape-kape sugba-sugba nga ba so istoryahan na so inner circle kanang inner circle okay bisag kinsa sa Bible na among mga lagi sila confident si Paul na siya Barnabas na siya Timothy si David na siya si Jonathan si Jesus na siya aside sa 12 disciples na po sa inner circle nagid kay kanang confident ba sultihan na kay kanang accountability partner o kami sa mga batan-on gusto namo sugdan ba sa amoa nga naagid may accountability sa matag usa dili may magiyahay sugdan namo sa among generation dili may magiyahay samtang bata kami pagpupas sa ministry amo nang likunon ang relasyon muna na. So muna yung gusto sa Ginoo, magpinairay. So ang question karon, kinsa may kauban nimo nga pastor nga nay access sa imong kinabuhi? Kanang nakaila gyud suod gyud nimo. Kinsa may naga-pray sa imo whenever you are tired. Whenever you are discouraged, kay moabdi mo gid ani. Whenever you are tempted, kinsa may mga kaubanan nato, co-pastors nga nagaduol sa imuha, naga-pray sa imuha, pasultihan nimo sa imong mga struggles sa kinabuhi. So, ito nang i-evaluate sa mga galing. Ikatulo, last, how can pastors continue to lead with spiritual sharpness? Ikatulo, by modeling lifelong growth to the people we lead. By modeling, kita ang mag-model. So this verse kaning sa Proverbs 27:17, this verse is mutual. Not one person sharpens another. Kailangan gyud kag kauban. And ang ato ang growth sugot sa dili maka-impact gyud sa uban, makahatag gyud ni og impact nato sa uban. Ug duha ra na kabuok imong mahatag nga impact, positive or negative impact. So when pastors stop growing, atong ang reality is naagi mga pastors nga dili teachable, naagi mga leaders nga kanang mo isolate gyud ba, lahi-lahi gyud kanang dili gyud kay siya makig halubilo
di kay siya maki-close sa uban. Kay I have my own agenda, I have my own ministry. Kung imo kung kuanon, pakialaman murag kuan ba? Dili na siya mosibo sa kuha. So, when pastors stop growing, o dili siya magpatudlo, kasi ang mahitabo sa church, maapektuhan ang church, mo-stagnate po ang church. Dili po makakonek ang church sa uban kay wala man niya. Puralan niya yung mga kuan ba? Ayusan mo kuan. Kaning ganito, kitara diri. Ay di sa ka magkapil-apil sa uban. So, puralan niya. Maapektuhan ang members sa mindset sa pastor nga dili siya kayo makikmingle. So, ang spiritual hunger sa mga members nga gusto unta makik-fellowship, mawala ba? No, maapektuhan gyud ang tibok member. Ingon sa 1 Timothy, be diligent in these matters so that everyone may see your progress. So, kailangan ang magsugod yun sa leader para mo impact siya sa uban. So, by modeling it, i-model gyud sa leader. Kay kung makita sa mga members imong ginalidan nga ikaw dili kay ga-appeal. Mo po na mo patak silang una-una nga pastor gani di kay siya active, wala siya kay connection. So kita po murag ingana na ko na lahat ng ma-apply sa ilaha ba sunod po sila na. So ang gusto ba ka ng growing church mo, gusto ba ta nga atong church mo grow. So ang growing pastor produces growing church. So mo impact yun na kung ang pastor sige gatuon, sige ga apil mga training seminars mo maapektuhan gyud ang kuan, mapadalingin po ng church ba. Diba kay madala man po na niya sa church nila. Una nga nice kay itong kuan activity nila Pastor Doylos katong gina-appeal bitaw ninyo sa kuan Campus Crusade. Nice kay na connect ba no training dito dili pa subok nga nangaraan na kasi pag sangyaw dili ta mo apil at kabalo na kuan. Diba more on kuan gyud ano pag soul winning no bagong mga pamaanggi kay ang ato ang gisangyawan dili man na puro ra mga karaang tao kasangyaw po tag mga new generation and we need new approaches labi na karon ang mga new generation karon more on visual ang ilahang learning. Diba tungkol sa cellphone maboard sila kung istorya lang ka maboard lang sila kailangan yung mga pamaagi nga makatch nimo ilahang atensyon. Usa na ka example bitaw nga kailangan gyud tag new strategies without without changing the context no the scripture. Ang pamaagi lang ang ato ang alisdan dili ang context. Labi na usay daghang kay negative sa kanang ako lang isod diba ang TLM. Pero wala man giusab ang scripture. Giusab lang ang pamaagi sa pagtuon. Pero wala na usab ang content. No, wala gyud giusab. Must be simplified. Ako personally wala man gyud ang gitudloan man sa seminary pag preach pero grabe ka detalye kanang lisod siya. Kailangan yung taas ka panahon. Kailangan ka daghag baon nga vocabulary. Pero sa katong gitudlo style grabe siya ka kanang simple. Ako maka testify jud ko. So yung una. So ang sa atong kaugalingon karon, kung atong i-evaluate sa level sa ato ang pag-minister karon, so laylay man tag level. Ako napayud ko sa level 1. Pag-ura po ko nag 1 year sa pagka-pastor. So are we still being teachable? O daghan tag mga naapilan nga mga training seminar. Pero sa level nimo karon nagakuan baka nagadawat baka mga corrections. Nagadawat baka mga pag-review. Kay usay ba kay ginasultihan mga pag ayun na i-correct kay pastor na. Ayun na i-correct. Ayun na i-review kay pastor na alagad ang sige Ginoo. Pero sa kuan baya sa Bible, daghan mga leaders ang gipang review sa mga prophets, mga kings. Si
King Joas gi-rebuke siya ni prophet si Karaya yan ako. Niya si Peter, di ba grabe siya confident. Lord, sa pagmamatay ko Lord, I will never deny you. Grabe siya confident ba? Say, nga napunta, confident kayo nga strong akong faith. Pero pag abot sa katong trials, wala, nanagan sila. Si Peter, wala na niya kaisa gidinay si Jesus, katulo pag yun. Say, munang di kita kumpiyansa, say, ato tanaw sa tungkol ay, ang ulit ko na gyud ko, kay dugay na gud ko. Say, ngunana ba? So, dili gyud kumpiyansahan. Kailangan kita og kanang accountability partner. And nindot kayo nga mag-apil-apil kita nga ngayon ani nga gatherings kay dili naman guni, dili lang ni kumbira. Dili lang ni ligo-ligo, mo stronger atong band. Kumbira mag-ubad yun So, ingon ana, kung i-compare bitaw nimo, kung i-compare nimo katong mga pastors nga hilig og gathering kaysa sa mga hilig. No, mas wala ba murag mas lively bitaw tong mga ga-apil og gatherings. Mas daghan connection, mas dali ra maka-connect. And punta na ingon na atong mindset bitaw, no, willing ka magpa-correct, willing ka magpa-rebuke sa Ginoo. Ang Ginoo say mo gamit og mga tao to rebuke us. Say ang Ginoo mo gamit og mga tao to correct us. Kay dili man kita 100% nga perfect, di ba? Kailangan kita sa pagtigulang nata dili gid mo undang ang learning nato. Sige gid taga-learn mga bago nga mga pamaagi, bago nga mga strategy. So punta na nga akong prayer no, paano gyud mas mulig-on, mas stronger ang band sa mga kapastoran sa Bethel. Muna akong gusto nga ako asayang pastor, gusto na akong makita punta na ang ba mga older nga mga ilang closeness. Kay kami pod pohon, kami na po mubuhat anak ug model na po sa mga new generations of leaders. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo nagpadayon gid sa pagdasig sa tuwa. And akong prayer gyud nga naagid ang pagkahiusa, paghiligugmaay, patikbabaw ang grasya gyud sa mga pastoran. O kung mahitabo ni mo apekto gyud sa mga membro sa church, no, grupo gyud ang church. So mo ni ang pulong sa Ginoo. Let us close in prayer. Father, we thank you Lord once again sa imong mensahe. Lord, tugluin ni kanunay sa imong mga gusto ipabuhat sa among Lord, labi na ang kanunay nga pagbaid sa among Ginoo. Sa Ginoo na ani hinaiya nga dili mo dawat og correction kay labi na naay nanamidaghan nga mga nakatunan, nanamidaghan nga naapilan nga mga seminars. But Lord, I pray nga tagay mi kasing-kasing Ginoo nga mapaugsanon, kasing-kasing nga madinawaton Ginoo. Lord, kanunay ka nga mag-bless sa mga pastoran sa Bethel nga mo padayon gid mo ang pagtuon, uban ang giya sa balang espiritu Ginoo sa paglabi na sa pag-lead sa mga tao, sa pag-handle sa mga klase nga mga tao Ginoo, sa klase nga mga ministry nga imong ihatag sa among Ginoo. And I pray Lord nga maging accountable mi sa mga sa Ginoo. Humble enough me nga mo approach ang mga tao nga mangayong advice, mangayong counsel. Pag-inampo ay Lord, mahimong uso sa Bethel Association, ang pag-inampo ay sa mga pastors, nagyoy personal and genuine relationship sa mga sa Lord. And I pray Lord nga kini nga mga pamaagi makahatag og impact Lord sa mga churches, nga mga members ko namo Ginoo, nga ako'y ingon ani nga kinaiya Lord, closeness sa matausa, strong bond nga resulta sa mga pag-inampuay o paglugmaay Ginoo. Father, all this we pray in the mighty name of Jesus Christ.